Isang mapagpalang araw po sa tayong lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 28. So, topic po natin for today ay tama ba talian ang mga demonyo? So, binding and loosing. So, ang konsepto daw po ng binding and loosing is these terms were part of the Jewish rabbinic teaching and were used to describe the authority to make decisions about what is permitted or forbidden under God's law. Jesus applied this concept to church discipline. So, marami pong katulad po sa explanation ni Pastor Russell ay yung iba daw ay nagpe-pray para daw po i-bind or parang ikulong yung mga demonyo. So, sabi naman po ni Pastor Russell is okay lang naman, and for me of course okay lang naman din kasi yung intention daw po nung mga taong yun is of course to keep the evil para po mapanatiling hindi po sila saktan or anuhin ng mga demons or evils. Pero daw kung pagbabasin daw po natin yung Matthew chapter 16 verse 9, 19, ito po yung scripture po natin for today. Babasahin ko po. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose in earth shall be loosed in heaven. So, ayun na nga po. So, ibig sabihin yung concept daw po pala na ito ay hindi natin pwedeng i-apply sa pagbabind and pag-loose sa mga demonyo kasi ang binding or loosing daw po ayon kay Jesus sa Matthew chapter 16 verse 19 is discipline siya para sa mga hindi nakikinig or ayaw makinig sa turo ng mga apostles or turo natin kasi nga diba kapag tayo po ay minakaaway or gusto natin silang itama, kapag hindi po sila sumunod or hindi po nila nakita na tama yung ginagawa nyo, magkasama po kayong iba for witness. Tapos after po nyo, kung hindi pa rin po nakinig siya, is dadalhin mo na po yung church or ibig sabihin pupunta mo siya sa iglesia para po siya ay matama. So kung hindi pa rin, of course po dito hindi mo na po siya papakialaman pa and you will continue on your life. So ayun po yung pinaka-context po ng binding and loosing. So that is why hindi po siya applicable sa paggamit sa mga demons. So teaching po natin for today is the keys of the kingdom represent stewardship. So ayun nga po yun sa pag-evangelize and binigay nga po ni Jesus yung key kay Peter para po ma-evangelize po yung buong mundo and mapakalat pa po yung salita ng ating Panginoon. Binding and loosing refers to church discipline, second teaching, na ibig sabihin daw po ay hindi po para gamitin sa mga demonyo or sa kung ano para mga evil spirit yung pag-bind or tagpo dito basta yung pag-bind sa kanila. So hindi ko po alam yung Tagalog sorry. So third teaching po is God deeply values the purity of His church. Dahil po sa discipline po na ito, yung context ng binding and loosing, kasi of course kailangan po na lahat po tayo sa iglesia ay sa church ay matutong sumunod sa tama and kung matutong mag-appreciate or magkaroon ng gratitude sa pagkatama sa atin. So first application naman po natin for today is avoid binding and losing spiritual powers. So yung huwag po natin itong gagamitin basta-basta or pag-pray basta-basta. And of course, we must have to know the intentions of binding and loosing and the proper context kung saan siya ginagamit and kung kailan ba ito tamang gamitin. So, be open to correction from fellow Christians. Kasi of course, gusto rin nila nakakabuti sa iyo and may authority sila ni God and yung gusto ni God yung sinusunod po nila. So, that is why be open or we must change our perspective always. Diba? So,
third application po natin for today is submit to the leadership of your church. Sabihin kailangan po natin mag-submit in order for us to know kung ano po yung mga tamang gawin, kasi yung church po yung mag-guide sa atin, hindi lang tayo, hindi lang po yung own understanding natin, kasi minsan super subjective, super biased nung mga nasa isip natin. So that is why we must submit to the leadership of our church. So ayun lang po, ako po si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, January 28. Tama bang talian ng mga demonyo, binding and loosing? Matthew chapter 16 verse 19. So ayun lang po, maraming salamat. Sana ay maraming kayo natutunan. Ayun lang po, and God bless.